Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Jinggoy Estrada sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, statement of Senator Jinggoy Ejercito Estrada on his pleadings before the Sandigan Bayan. In anticipation, pinaghahandaan niya of the possible issuance of an arrest warrant, in the plunder case filed against me, I respectfully urge the court to first give due consideration to the motions I have already filed and to uphold the principles of due process. Simultaneous with my posting of bail on the graft charges last Friday, my lawyers immediately filed pleadings before the Sandigan Bayan seeking the consolidation of the cases and the deferment of the issuance of any arrest warrant. Today, ito, wise decision. Lumalaban eh. Today, my legal team filed a third pleading, an urgent omnibus motion ad cautelam, praying that the information be quashed, the case be dismissed with prejudice, or in the alternative that the proceedings be suspended and the case remanded for reinvestigation and or the completion of the preliminary investigation. These are not mere technicalities. I firmly believe that I am entitled to avail myself of the remedies available under the law, including the filing of a motion for reconsideration, especially considering that I received a copy of the Ombudsman resolution on the plunder case only on Friday evening. Grabe oh. It is only fair and just that I be afforded the opportunity to fully exercise these legal remedies before any coercive measures are taken against me. Hindi ito pag-iwas sa pananagutan sa batas, kundi pagtindig sa aking karapatan sa due process at sa pagkakataong maihain at maiparinig ang aking panig sa tamang paraan. Buo ang aking loob na harapin ang kasong ito at patunayan na walang katotohanan ang mga ibinibintang sa akin. Laban lang, Senator Jinggoy. Grabe oh. Ombudsman resolution tungkol sa plunder case niya, natanggap lang niya nung Friday. Naunang naisampa ang plunder case, siya hindi pa siya nakatanggap. Ano ba yan? Ang pagkakaalam ko na due process, example, dito sa normal na justice system natin, dito sa prosecutor, kung ang prosecutor na mayroon ng resolution na indicted yung isang tao, ang due process, mabigyan ng kopya yung inaakusahan at may panahon pa siya na mag-apply mag-file ng motion for reconsideration. Yan ang due process na alam ko. Example, nung si General Bantag na indict ng prosecutors, nagsampa siya kagad ng motion for reconsideration. Kaya lang, ang mga piskal nagdesisyon, dininay nila ang motion for reconsideration. Yung kaibigan ko na kinikwento ko na sinampa ng kaso, nung na-indict na siya, nakitaan siya ng probable cause ng mga piskal,
nag-file siya ng motion for reconsideration. Kaya lang, na-deny. Kaya hinarap na lang ng kaibigan ko yung kaso sa korte. Pagdating sa korte, na-dismiss. So, ang tanong, ito si Senator Jinggoy, binigyan ba ng ombudsman ng due process? Sa pagkakaintindi ko, hindi. Dahil isinampa kaagad ang kaso sa ombudsman na hindi siya nakabigyan ng kopya, na unang naisampa ang kaso sa Sandigan Bayan, siya late na nung makuha niya yung kopya niya. At hindi na siya nakapag file ng motion for reconsideration. So there is no due process. Kaya dasal po tayo mga kapwa ko DDS. Ako may tiwala ako sa Sandigan Bayan. Isa ito sa mga korte natin na maganda yung performance ang Sandigan Bayan. Kaya itong urgent, anong tawag niya doon? Urgent omnibus motion ad cautelam na isinampa niya ito. Palaban talaga siya. Ginagamit niya lahat ang mga legal remedies para labanan ito at hindi siya natatakot. Ito nga ang sabi niyo, hindi ito pag-iwas sa pananagutan sa batas, kundi pagtindig sa aking karapatan sa due process at sa pagkakataong maihain at maiparinig ko ang aking panig sa tamang paraan. Buo ang aking loob na harapin ang kasong ito at patunayan na walang katotohanan ang mga ibinibintang sa akin. I believe him. Hindi ganito ang tapang niyang lumaban pag may ginawa siyang mali. Kaya sana, pagbigyan ng korte yung kanyang urgent motion na i-defer muna ang pag-issue ng warrant of arrest at dinggin siya, bigyan siya ng due process. Yan naman ang hallmark ng ating demokrasya, ng ating hustisya. Bakit ipinagkait sa kanya? So mga kaibigan, let's pray for this brave senator. Kung bakit buo pa rin ang Brave 13 majority ngayon dahil sa isang Jinggoy Estrada na lumalaban na hindi siya natatakot kahit makulong basta lang manindigan sa katotohanan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Natabangan og yero, so muna ni ang iyang gipatindog nga balay nga pag-atupan ka. Pasalamat ano ta laban-laban. Karon naman na gyud ni og atop, so makita gid nato nga nakaatop na gyud. Isang pataliwala nga karon na ulan-ulan ang panahon. Agpas gyud nga kita maka kuman sa atong balay. Mapasok din namo nga nako nga kanon kumanon ang mga ayo sa among pagbuyo. Dili na kami ulanan. Salamat kaayo. Pila nga do na pay mga tabang unta nga ihatag sa labaw ng pagkakahon pagkadugang. Sabi na ni Sir labi na gayud sa mga tao nga gigamit sa atong Ginoo nga makatabang sa
Salamat kayo. Salamat.